Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, mag-after dark topic tayo, no? Ito ay request ni si Sir Roy sa US. Bigyan ko daw ng sarili kong interpretation. Itong video na to ay galing kay Von Ordonea eh. Ito si Von Ordona ba o Ordonea or whoever, 'di ba? Nagkaroon ng controversy ito before. Nag-viral yung pinapagawa niyang bahay daw di umano ay hindi natapos kasi daw yung budget daw na 8 million ay I don't know, parang tinangay ba ng ng engineer? Tama ba ako? Naalala niyo 'yon? Kaya lang yung authenticity kasi nung video na 'yon, parang kinwestiyon ko before kasi may mga bagay doon na hindi na dapat pinag-uusapan sa publiko. Pero pinupublic niya pa rin yung katulad yung nagagalit siya na pinapagalitan niya yung engineer sa cellphone na, "Engineer, bakit mo ginawa yun? 'Di ba? Blah 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 blah." Then pati yung pag-uusap ng mga attorney nila, pinapublic nila. Sa akin kasi parang kaduda-duda yun eh. Supposed to be dapat sinisettle yun in private, yung mga ganon. I don't know kung siguro napansin niya na magandang i-content yun, ano? Pero parang hindi maganda. Lalo na dun sa part ng engineer. Anyway, mga kababayan ko, ngayon, ang re-reactan natin dito, yung hindi naman yung authenticity ng video, yung konteksto na lang ng video ni Von Ordone, 'di ba? So, play natin 'to, yung mga sinasabi niya dito. Ito yung unang beses na hindi ko susubukang pasayahin kayo. Tatanggalin ko muna yung mga barrier na nilalagay ko every time na kapag nagva-vlog ako, nagbi-video ako. Kasi syempre bilang YouTuber, bilang vlogger, parang naglalagay tayo ng maskara niyan eh. Every time Ako literal. Nag-ano na maskara. na harap ka ng camera, even mga artista naman, gusto nila laging parang masaya lang sila. Gusto nila lagi silang entertaining, kaakit-akit sila sa mga tao. Ngayon magiging kakaiba to dahil hindi ako nandito ngayon para pasayahin kayo, Trademark niya yan, yung kada magsasalita. Para maramdaman yung Anyway, doon nga tayo sa konteksto. Yung sinasabi niya dito na na ito yung about do sa maskara, no? Yung parang naglalagay tayo, video ko. diba? Kasi syempre bilang YouTuber, bilang vlogger, parang naglalagay tayo ng maskara niyan eh. Every time na harap ka ng camera, even mga artista naman, gusto nila laging parang masaya lang sila. Gusto nila lagi silang entertaining, kaakit-akit sila sa mga tao. Ngayon magiging kakaiba to dahil hindi ako nandito ngayon para pasayahin kayo, entertain kayo. So, ito yung sinasabi niya na pagsusuot ng maskara, totoo yun. Kahit nga sa politicians, ginagawa yun eh. Pero hindi ko kasi tinitake yun as negative. Kasi ang trabaho kasi pag katulad nito, no? Ang trabaho kasi nito, isa ka YouTuber, isa kang artista, isa kang politician. May part kasi ng pagkatao mo na kailangan mo ibigay sa tao. 'Di ba? Syempre ang ibibigay mo sa tao doon, yung pwede nilang pakinabangan or yung pwede nilang kasi ako naniniwala naman ako lahat naman tayo may katarantaduhan talaga eh. Pero syempre, as humaharap ka sa publiko kasi, ang ibibigay mo sa tao yung maganda sa iyo. 'Di ba? Parang halimbawa meron kang mango plantation, 'di ba? Yung mga papang-export mo doon, yung mga magagandang quality. Ang ititira mo sa atin yung mga hindi magaganda. 'Di ba, men? Ganyan kasi tayo eh. Ang tawag doon kasi pagiging professional kasi hindi naman kaplastikan kasi 'yon.
Ang tawag doon ay pagiging professional. Let's say halimbawa, no? Tayo, nangyayari sa atin to. Pag tayo ay nasa private life natin, nasa bahay tayo, mga kasama natin sa bahay, may naikikwento tayo doon eh. Kahit yung mga kaibigan nating mga malalapit, 'di ba? May naikikwento tayo doon na hindi naman intended na ilabas sa publiko. Tama? Dahil kaibigan mo sila, pinagkatiwala mo sa kanila yung bagay na yon, sa kanila lang yon. Dahil katarantaduhan yun kung ilalabas mo yun eh. 'Di ba? For example, ganito may trabaho ako. Ako busit na busit ako sa boss ko. Busit na busit ako sa boss ko. Palautos sa akin. Akala mo naman kung sino magaling. 'Di ba? Bungo, ano yung mga to? Sa isip ko, minumura ko yun. Nangyayari sa akin yan. I'm so sure most of you, no, nangyayari sa inyo yan. Sa isip nyo, minumura nyo yung boss nyo. Tapos pag uwi nyo, kinikwento nyo sa tatay mo, 'di ba? Or sa kaibigan mo, or sa asawa mo o girlfriend mo, kinikwento mo yung boss mo. Alam mo yung boss ko, talaga tong boss ko na to eh, parang gago eh. 'Di ba? Hindi niya alam na nakakasama na sa aming mga subordinate yung ginagawa niya. Tangina talaga niyan eh, yung gagong boss ko na yan eh. Natural sa atin yon, yung mga ganon. 'Di ba? Yung mga ganong bagay. Pero pagkaharap na natin yung boss natin, syempre pakikisama natin, "Sir, good morning po." Kamusta po kayo, sir? Ano pong papagawa niyo, sir? 'Di ba? Magandang pakikitungo natin sa boss natin. Now, kaplastikan ba yon? Some of you, sasabihin nyo siguro, oo, kaplastikan yun kasi hindi mo diretsahin yung boss mo na na buisit ka eh. No, for me, hindi kaplastikan yun eh. For me, yun ang tinatawag na professionalism. Pagiging professional yun, kahit may isang tao na galit ka at nagkita kayo sa isang event at nagkamayan kayo, pagiging professional kasi ang tawag doon. Pero ano ba yung pagiging plastic? 'Di ba? Pag nilalabas mo sa publiko, let's say ganito, no? Kasi kailangan sa ayaw at sa gusto mo, meron tayong mga kanya-kanyang pananaw eh. 'Di ba? May mga time na hindi na natin nilalabas yung mga ganyang bagay. For example, ganito, no? Sa trabaho mo, pinagsisigawan mo na yung boss mo gago. Alam mo yan, si boss natin na yan, gago. Or yung boss natin, sa publiko, sinisiwalat mo, Then suddenly, pagkaharap mo na yung boss mo sa publiko din, todo puri ka naman. Yun ang kaplastikan. 'Di ba? Yun ang pagiging plastic. Yung dalawa ang mukha mo sa harap ng publiko. 'Di ba? Pero yung sa private life mo, iyo yun eh. Pag-aari mo yun, gagawin mo kung anong gusto mo doon. Well, yun ang pananaw ko, mga kababayan ko. Sino ba sa inyo ang hindi ganyan? Lahat naman tayo, I'm so sure, ganyan din eh. Kapag nabubuisit tayo, na ikikwento natin sa kapamilya natin o sa mga ka-close natin, di ba? Pero it doesn't mean na, na pinaplastic mo yung tao pag nakaharap mo na siya at inaano mo. Maybe konti, di ba? Pero, mas mangingibabaw dun yung pagiging professional lang. Kasi, sa tingin mo ba, ideal ba yon? Let's say, galit ako sa boss ko, magpapakatotoo ako, pagpasok ko sa trabaho, putangin na mo, galit ako sa iyo eh, susuntukin mo, for the sake na sabihin nagpapakatotoo ka, gutom ang aabutin mo nun, men. 'Di ba? Kasi dito sa mundo natin, kailangan mo rin malaman yung art ng politics eh. Hindi yung palaging may diskarte kasi yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Hindi laging balls mo yung inaano mo, yung basta sabihin mo. Wala kang mararating nun pag ganoon ka. 'Di ba? Kaya nga no matter how kupal yung boss mo, kung nagbabasa kayo ng libro, yung recommended ko yung 48 Laws of Power, number 1 dun talaga, never outshine the master eh. Kahit kupal yung master mo. Kasi yung master mo, yun yung may power talaga sa lahat. Excuse me, nasamid ako. Pero nalalayo na tayo. Dito tayo sa sinasabi ni... Nandito ako para maging totoo sa inyo at kausapin kayo puso sa puso. Bro,
may mga dumadaang mga motor. Wala akong kakat dito, literal na realidad. So, sobrang dami ko kasing tanong sa sarili ko, and I've been preparing myself for months for this moment. Sobrang nilamon kasi ako ng problema ngayong taon, at sobrang dami kong duda sa sarili ko. So, umiiyak si Lakeisha dun sa likod ng camera kasi yung mga toys niya nandito. Wait, Daddy will use your toys. Nagtataka ako dun sa toys daw. Babae yung anak niya, pero toy car tsaka action figure. Tapos may play money pa dyan. Ewan ko ba, hindi ko matiis na hindi mapuna yung video eh. Babae yung anak mo, men. Yung bahay-bahayan, okay pa yan. Pero yung toy car tsaka... Sa bagay, may mga babae naman na naglalaro ng action figure tsaka For a moment, okay? Yes, this is your toys, but Daddy will use it first, okay? Ayun, so... That's reality, no? Kapag nagva-vlog tayo kasi, supposedly that ikakat yan, or... Pero ito tuloy-tuloy. Ngayon, nakita nyo naman sa title, nakita nyo rin sa TikTok or sa YouTube, bakit andito ako ngayon? Dahil meron lang tayong 31 days left bago mag 2025. 2025 na, one niya in-upload to siguro. 20 na ngayon by this time of recording, di ba? At sobrang alarming siya. Kasi sa mga taong lubog na lubog pa rin at nalulunod sa kadiliman, sa problema, sila yung gusto kong kausapin. Kasi I've been in my worst shape. Sobrang nilamon ako ng problema. Alam nyo na yun kung ano yun. Di ko na kailangan i-remind pa kasi nasa positivity side na ako ng era ng life ko. I don't wanna kahit ma-remind ko yun ng mga negative na nangyari sa buhay namin, na supposedly dapat this December meron na kaming own house. Pero nabulilyaso because there's a plan, a better plan. So tanggalin ko lang lahat, no? Ayun na, tinanggal ko na lahat ng... Yung better plan na yan, minsan palusot ko na lang sa sarili ko yan eh. Yung pagka hindi natuloy yung plano, yung katulad nun may plano kasi ako na umalis, may puntahan nung time na yon, tapos nadisgrasya ako sa motor. Parang, I don't know kung niloloko ko lang ba ang sarili ko na siguro kaya hindi natuloy. Kasi ang laki na nagastos ko noon nung, di ba, nadurog yung tuhod ko nung na-aksidente ako sa motor. Parang, sinasabi, may plan siguro kaya hindi yun natuloy. May plan. Kinda, kung iisipin mo, parang compensation mo lang yon para ikalma yung sarili mo doon sa nakakainis na pangyayari. Pero at the same time, nakakatulong din naman siya para hindi mo masyadong damdamin yung pangyayari. Yun kasi yung tinatawag na faith eh. Although na walang kasiguraduhan na yun ba talaga plano yun. Plano ba talaga ng Diyos yun na maaksidente ako or talagang kapabayaan ko? Kasi may mga nangyayari sa buhay natin ganyan eh. Na o sadyang malas ka lang. 'Di ba? Pero at the same time naman, kung sa spiritual naman yung pag-uusapan natin, pwede naman kasi may maganda naman talaga ding naidudulot. 'Di ba? For example, nung nag-aaral ako, nung bata ako, 'di ba, nag-aral yung mga kapatid ko kasi 7 kami magkakapatid eh. 7 ba o 8? Nakalimutan ko na. Kasi may anak sa una yung tatay ko. Hindi ko masyadong ka-close yung... May mga pangilan-ngilan doon naka-close ko, pero majority, 4 ba sila sa una? 4, 5, 6. O so kung 4 sila, 3 kami sa nanay ko. O 7 nga. Nalilito ako eh. Sino yung pang-8? Diba? 4 yung sa una, kapatid ko, then
tatlo kami dito sa ano, ako yung pinaka bunso. So yung ano, yung mga nauna, ang gaganda ng buhay nun. Nagtapos yun sa mga magagandang school. UST yung isa, ano ba isa? CEU ba yung isa? Tapos, basta lahat sila ano, pero may mga hindi nakatapos doon dahil due to pagbubulakbol. Pero alam ko naman na hindi nagkulang ang tatay ko doon sa mga yon. Ganon din ang nangyari sa mga kapatid ko dito sa huli. Yung sa mga talagang pure na kapatid ko. Yung ate ko, licensed pharmacist yon. Actually, nasa medical field, halos lahat kami magkakapatid eh. Yung mga kapatid kong babae, licensed pharmacist. Ako, ano, nag-nurse. Ba't ako nag-nurse? Kasi yun ang pinakamalapit sa bahay namin dati. Ayoko na kasi nung travel. Ganun ako mag-isip dati. Kumbaga, wala akong plano. Hindi ko, yung pala, advantaging pala ngayon kung sa magandang school ka nag-aral, ano. Anyway, parang God's will na rin kasi nga, namatay ang tatay ko during nag-aaral ako. Mahal na yung tuition noon. Parang, hindi ako makakapagpatuloy ng pag-aaral ko pagka doon ako sa magagandang school. Yun ang iniisip ko na parang God's will na rin na doon ako napunta. Dati mura pa noon ang tuition sa Fatima dati noon. Mura pa. Ngayon mahal na yata no. I don't know kung ano na ngayon. So, namatay yung tatay ko noon, natanggal sa akin lahat. Kami, may negosyo kasi kami sa Occidental Mindoro. Big time kami dati noon sa Occidental Mindoro. Hindi naman sa pagmamayabang. Ang problem kasi, namatay yung tatay ko dahil sa diabetes. Ang komplikasyon niya sa puso. 'Di ba? So, lahat ng naiwan doon, hindi marunong mag-handle ng negosyo mga kapatid ko. At the same time, kanya-kanya walang pagkakaisa eh. So, ang ginawa nila, chinap-chap nila ng chinap-chap yung mga properties doon. At kanya-kanya silang bentahan. 'Di ba? Now, ako naman, wala akong kamalay-malay. Nandito ako sa Manila. Nag-aaral ako dito. 'Di ba? So, sila naman, bentahan na ng bentahan. Hanggang sa dumating yung time na nararamdaman ko na yung hirap. Laging delay na yung, nalipat na ako sa binenta na rin yung bahay namin sa Valenzuela. Nalipat ako sa apartment na maliit. Nawalan na rin ako ng katulong. 'Di ba? Hindi ako marunong magluto, hindi ako maglaba. Natuto ako maglaba talaga. Hindi ako marunong maglaba, hindi marunong magsaing, hindi marunong. Wala pa akong rice cooker noon nung lumipat ako ng apartment sa Valenzuela. Hindi talaga ako marunong maglaba. Lahat wala akong alam. So natutunan ko 'yun Then yun yung tinatawag kong blessing in disguise din. Kasi kung naging katulad ko yung mga kapatid ko na siguro pariwara din ako na walang kaalam-alam sa buhay. 'Di ba? Pero pinilit ko talagang makatapos. 'Di ba? Dahil nagtrabaho ako na kailangan kumita ng pera. Nagtrabaho ako bilang warehouse man sa hypermarket, SM Hypermarket. 'Di ba? Just imagine nung nasa Mindoro ako, may sarili ako opisina noon. 'Di ba? May secretary kami dati. Meeting lang ako kahit wala namang kwenta yung presentation ng benta. 'Di ba? Dito sa zero yung value ng experience mo eh. Nagpatulong na lang ako doon sa kakilala ko na ipasok ako. Ang available na doon, warehouse man. Yung mga nagkakarga-karga sa parang hindi naman siya kargador nag-encode din ng mga inventory. 'Di ba? Pero majority para siyang kargador sa loob ng supermarket 'yun, men. Nung unang mga linggo ko doon, halos mangyak-ngyak. Hindi ako sanay sa ganun eh. Yung magbuhat-buhat, hindi ako sanay na maging kargador. Pero kailangan kong mabuhay, wala akong pagkukunan ng pera. Hindi na ako makakahingi ng pera kay mami nun. Kasi wala ng pera din si mami nun. 'Di ba? Pinagparty-party na nila yung kung anong sa kanila. So, di ganoon Nung una, hindi ko
Hindi ko talaga tanggap yung ganong pamumuhay. Hindi ako sanay nun. Kasi ako, di alahas ako dati nun. Tapos ano, 'di ba? Naalala ko, binigyan ako ng tatay ko nung dati ng Rolex. Nung time kasi na nakakasuot ako ng mga damit, yung mga Lacoste, mga ano, baduy na baduy ako nung dati. Ayoko nung dati. Kasi hindi ko alam yung value ng mga ganun eh. Yung pinapasuot ako ng tatay ko ng sing-sing na pure diamonds. Tapos Rolex na relo. Baduy na baduy ako doon. Feeling ko mukha ako matanda. Hindi ko alam yung value nun. Kaya pagka inaalis ko yon, tinatago ko, tapos nahuhuli ako ng tatay ko na hindi ko suot yung mga yon, pinapagalitan ako. Sinasabi, hindi ka ba, ano na, maswerte ka na nakaganyan ka? Mas gusto kong suotin nun yung mga G-Shock. Kasi maporma eh. Pang bata eh. Pero yung mga ganon, yung metal na, na relo, baduy na baduy talaga ako nun. Hanggang sa katatago ko ng katatago nun, nasunog yung bahay namin. Hindi na napakinabangan yung alahas na nag-melt, pero yung Rolex wala na. 'Di ba? Basta napupunta tayo kung saan-saan eh. Doon ko nalaman yung value ng mga meron ako dati na sana pinag-ingatan ko nung nagtatrabaho ako. 'Di ba? Napagdaanan ko 'yon. Tapos doon ko naranasan na sinisigaw-sigawan ako ng boss na ano ba naman tong ginawa mo, mali-mali. Nag-iisip ka ba? Ako hindi ako sanay na ginaganon ako nung dati eh. Well, kailangan kong tanggapin yun. Kailangan kong kumita. 'Di ba? Tapos, yung sa social media pa, nakikita ko pa yung mga post ng mga... Ito, Friendster pa yata nun, ano? Hindi, actually, Facebook na yata. Hindi ko na naabutan yung Friendster eh. Hindi, Facebook na nga. Facebook na. Kasi bata pa ako noon eh. Di nakikita ko yung mga post ng mga, ng mga kasabayan ko noon. Pucha, nakikita ko, nagtitrip to ibang bansa sila. Pupunta ng Japan. Alam mo yon, yung maganda ang buhay. 'Di ba? Samantalang ako, ganito ang kinasadlakan ko. 'Di ba, licensed nurse ako? Ang tatanungin, ba't hindi ka nagtrabaho sa hospital? Sa hospital po kasi palakasan. At nung nakapasok ako doon, hindi ko talaga kaya yung trabaho ng nurse. Lalo na yung mga dugo, yung halimbawa may nag-aano ka ng dugo, madiriin ako eh. Dapat nga nag-pharmacist na lang din ako eh. At least yun, gamot-gamot, 'di ba? Pero ako madiriin kasi ako men eh. Hindi ko talaga kinaya yon. Yung pressure sa emergency room, hindi ko kaya yon. Kaya nga nagsisi din ako ba't nursing ang kinuha ko eh. 'Di ba? Kaya napunta ako, nagkaroon ako ng kaibigan na pinasok ako sa ang sweldo nun sa hypermarket, anong tawag dito? Minimum lang, ang minimum nun time na yung 16,000 o paano ka mabubuhay nun? 16,000 isang buwan. 'Di ba? Well, hindi mo na yun eh, hindi mo na papansin yun eh. Tapos nakatulala ako lagi sa warehouse noon. Naging best friend ko naman yung supervisor ko noon dati. Sabi niya sa akin ganun, ano bang pinoproblema mo? Wala eh, parang napapag-iwanan ako ng mga dati kong eh. Ang payo niya sa akin, dati noon, wag mo isipin yan, i-enjoy mo. Sabi, parang ko i-enjoy kakapagod tong trabaho na to kako. Basta wag mo isipin yan. Isipin mo, pumasok ka dito, magtatawanan tayo, kahit pagalitan tayo ni sir, yung manager natin, magtatawanan tayo dito. 'Di ba? Kung ano yung nangyari. Hanggang sa ano ko yun eh, doon ko na-develop yun eh, pagka stressful, 'di ba? Yung magtatawa ka na lang kasi wala ka namang magagawa kahit seryosohin mo eh. 'Di ba, men? Yun lang yun lang yung gusto kong maikwento. Nasaan na ba tayo? Pagpatuloy nga natin 'to. Mga barrier, guard ko. Kasi ito na yung oras ko para magiging Nag-start yun doon sa doon sa may mas magandang plano, 'di ba?
Now, habang ikikwento niya dito, iaano ko rin yung iniisip kong maganda ang plano. Seryoso at konektado sa inyo. And this is the moment. I've prepared myself. I checked myself kung tama ba itong gagawin ko. And na-realize ko, it's time para i-share ko na to sa inyo. Cut to the chase, Na yung walang mismo halong ano na. entertainment, walang halong kapekean. Oo, diretso na tayo, men. Kalokohan. Alright, so may mga laruan tayo dito kasi parang ito yung buhay. Nasa lamesa tayo. Ikaw to. Ikaw gusto mo syempre ng magarang sasakyan. Pangarap mo yan eh. Nangangarap ka rin ng magandang bahay. At the same time, nangangarap ka rin ng sobrang daming pera. Siyempre, lahat naman tayo gusto maraming pera, di ba? Gusto natin mayaman tayo, di ba? Yes, totoo. Di ba? Totoo yan. Pero lahat ng to, tatanggalin ko lahat ng yan. Dahil hindi mo makukuha yan. Hindi pwedeng makuha mo yun ng ganun lang. There's no way. Walang cheat code sa buhay. Kaya ito, Pero partially disagree ako, no? Totoo naman yung sinabi niya na hindi mo makukuha ng isang iglap yan. Hindi mo makukuha ng isang iglap yan. Pero however pa, yung walang cheat code sa buhay, feeling ko meron. Kasi pwede ka mag-illegal eh. Mas madali ang kitaan dun sa illegal. Benta ka ng drugs. 'Di ba? Or kahit anong illegal, mabilis kumita, mang-scam ka. Kaya lang mataas din ang risk nun. For me, yun ang tinatawag na cheat code sa buhay. Kung gusto mo bang maglaro katulad ng mga ganon, 'di ba? It's up to you. ikaw to. Ito ang realidad na hindi mo pwedeng kinabukasan nakuha mo na yung brand new na sasakyan mo, yung bahay na gusto mo, at yung pera, yung yaman na gusto mo. Meron kang kailangang mabigat na pagdaanan. Ngayon, gusto kong pag-usapan yung pumipigil sa pag-abot sa mga pangarap natin. Nasa harapan nyo ngayon yung usual na pinapangarap ng bawat Pilipino, ng bawat tao. At kahit ako nangangarap ako dyan. Material things to eh. Sino bang hindi nangangarap ng material na bagay dito sa mundo? Ngayon, ang pumipigil sa sarili mo, bakit hindi mo yan nakukuha dahil sa dalawang baso na to. Ikaw na mamimili sa dalawang mundo. Yung baso na yan kasi, ito yung realidad ng buhay. Kung ikaw yung nasa malinis, nasa malinaw na baso, pues tol, hindi para sa'yo to. Pero kung ikaw yung taong nag-overthink, may duda sa sarili, may takot, na hindi mo kayang tuparin yung mga pangarap mo na nandito sa harapan, pues, ikaw mismo, nandito ka sa madilim na baso. Bayong. Sa madilim na baso na yan, ito yung rason. Iyan ang rason bakit hindi mo makuha lahat ng to. Imagine mo, magarang kotse. Yes, finally, magarang bahay. Tapos yaman para i-maintain pa. At syempre, Play money pala, ano? Saan ba yun? Nakalagay doon sa play money. Di ba? May tatak na play money. Anyway, pagpatuloy natin. lahat ng to. Imagine mo, magarang kotse. Yes, finally, magarang bahay. Tapos yaman para i-maintain pa. At syempre, di ba, mag-flex ka sa mga kaibigan mo na, uy, mayaman ako. May pera ako, may napatunayan ako sa sarili ko. Nalulungkot ako sa mga taong hindi kayang abutin yung mga pangarap na nasa harapan nyo.
Dahil nandito ka sa mundo na to, ito ang realidad. Ito, no, for me, by default kasi ganito tayo lahat eh. By default. For me ha, I don't know kung ano ang sa perspective mo. Yung marami kang doubt sa sarili mo na baka hindi mo maabot. Kaya nga papagpatuloy ko yung kwento ko do sa nasa warehouse pa ako ng ng hypermarket. Medyo ako noon, medyo mahilig akong mag-solo doon. Ayoko kasi nga I'm so sorry no kasi nanggaling ako sa hindi pa ako marunong masyado makibagay noon. Nanggaling ako sa medyo mataas tapos feeling ko noon yung mga kausap ko sa warehouse, I'm so sorry puro kachipan lang ang alam. Ganon yung mentality ko dati noon. So isolated ako, naka ano ako doon. Naka nakatanghod lang ako pag walang ginagawa. 'Di ba? Naghihintay ng truck na darating, nakatanghod din. Yun nga napansin ako nung supervisor, "Ba't laging ganyan ka?" Eh wala eh, yun nakapag-open up ako no, parang napapag-iwanan na yata ako. Ito yung tinutukoy ni Bon Ordona na ano, na nasa madilim na baso ka. Yung nagkakaroon na ako ng doubt na may mangyayari pa ba sa buhay ko? Or ganito na ako habang buhay? Sabi ni Sir Edgar sa akin nun, sabi ko ganun, wag mo na kasing isipin yan. Basta mag-enjoy ka. Gawin mo ng tama yung trabaho mo, mag-enjoy ka. Eh syempre, hindi ko naman maintindihan ano ba yung enjoy na yon. So pinilit ko makibagay no. Yung mga jokes nila na mabababaw, sinasakyan ko na rin na parang ang dating sa akin, fake it until you make it. 'Di ba? Nung una nakikitawa-tawa ako kunyari kahit hindi naman nakakatawa yung mga joke nila dun sa loob. Dahil ang alam ko kachipan. Hanggang sa dumating yung time siguro mga 6 months, medyo na na ako, medyo nakakasabay na ako na nagiging totoo na yung tawa ko pag nagjo-joke na sila. Nagiging part na ako ng community. Na pagka halimbawa may pinagalitan yung store manager, alam mo yun yung magdidilaan na lang kami na gago ka kasi eh. Puro ang ginagawa, puro paglulugaw. Pag sinabi mo kasi naglulugaw, puro tambay. Tapos nagtatawanan na lang kami. Hindi na namin, dun ko na kuha yung technique na hindi mo na dapat ka-stressan na, syempre siguro yung mga bagong nagtatrabaho dyan, lalo na yung mga hindi sanay mapagalitan ng magulang. Yung, let's say, hindi ako pinalaki ng nanay ko dahil para sigaw-sigawan lang, di ba? Yan ang kadalasan dahilan natin kaya hindi nakakatagal sa trabaho eh. Pero, ang reality talaga, darating ang time, minsan nga mamumura ka pa ng amo mo eh, o ng boss mo eh. Part ng trabaho yun eh. Pero kung ang mentality mo hindi ako pinanganak para mura-murahin lang. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para wala ka mararating sa buhay mo. 'Di ba? Kailangan mo kasi minsan na na pagdaanan yung mga ganung bagay. Ako pinagdaanan ko yung mga ganung bagay na napakahina naman ng ulo mo. Sasabihin sa iyo ng boss mo na gano'n, bakit ganito ang ginawa mo, ganyan ganyan. At pag ginanong kami, I'm so thankful kahit na nanggaling kung saan man yung mga naging kasama ko noon, utang na loob ko sa kanila kung paano ako natuto sa trabaho. Di ba pag pinagalitan, nagtatawanan na lang kami. Yung halimbawa, ano boy, magbibigti ka na. Tapos nagtatawanan. Wala sa amin yun. Yung mga ganong bagay. Kaya super idol. Nasa na kaya si Sir Edgar ngayon, di ba? Napakabait ng taong yun. Di ba siya yung nag-guide sa akin. Then, nung napapansin ko, di ba sa isang kumpanya, may nepotism, Pag sinabi mo nepotism, yung favoritism or dahil ka mag-anak or 'di ba? Kahit may potential na ako na ma-promote, 'di ba? Hindi pa rin ako ipopromote kasi may naka-line up na paborito or nangyayari sa lahat ng company yan. So, it so happen na nakita ko yung Robinsons, nag-job hunt uli ako.
Nakita ko yung Robinsons, nagbukas yung door sa akin. Nag-start akong department head doon. Then pag may nabubuksan na bagong store katulad ng 168 Mall, 'di ba nagtutuban ako department head eh. Then nag-manager ako ng 168 Mall. 'Di ba? Doon nag-start yung medyo bossy-bossy ko nung time na yon. Not actually bossy-bossy, no. I don't know kung nami-misinterpret lalo na yung mga kasamahan ko sa ghost hunting na bossy daw ako. Kasi pag may vision kasi ako, kailangan masabi ko agad kasi yun ang turo sa amin ng operations manager namin. Huwag niyo itatago yan, baka mamaya maganda yung idea nyo. 'Di ba? Pero huwag niyo rin kalilimutan na na makinig dun sa mga tao nyo kung baka mamaya dagdag yun 'Di ba? 'Yun ang natutunan ko sa Robinsons naman, 'di ba? Na maging leader. I don't know kung effective ba ako maging leader or what ano. So, department head ako na non-food, then naging manager. So, nandun na ako, kaya lang stressful yung work kasi dahil may kota-kota, no? Parang nababurnout na rin ako. Hindi ko na iniisip yung kita ini-enjoy ko rin lang naman. 'Di ba? Ini-enjoy ko rin. Hindi ko namamalayan, nakabili na ako nitong bahay. 'Di ba? Nagkaroon ako ng sasakyan din dati noon. Hindi ko namamalayan. Nabibili ko na yung mga gusto ko. 'Di ba? Kaya sinasabi ni Sir Edgar noon yung namin, yung warehouse supervisor namin sa pag inisip mo kasi yan, yung kumpara ka ng kumpara, bakit siya meron, ako wala. Lalo kang walang mararating nun. Kaya nga tama yung na i-enjoy mo, hindi mo mamamalayan, may na-accomplish ka na. Kung baga ang focus mo, gawin mo lang yung trabaho mo. 'Di ba? Pumasok ka doon. Yung mga ganung bagay. So, dumating yung time naman na medyo burnout na ako kasi alam mo yung stress ng habol ka ng habol ng kota. Na naging successful ka ngayong buwan. Next year, kailangan higitan mo uli yung performance mo. Pataas ng pataas na parang na. Hanggang sa bumili sa amin yung area manager ng Ace Hardware naman. Medyo na nagkwentuhan kami. Kasi ang nangyari, nag-complain siya Nag-complain siya sa akin Yung isang tao namin, bastos daw. Sa akin, training sa akin ng tatay ko dati, wag mong babastusin talaga ang customer kahit anong mangyari. Kasi diyan tayo kumukuha ng sweldo. Nakita niya kung paano ako mag-handle ng complaint. Kasi ang unang gusto ng customer kasi pag nagko-complain, pakinggan mo muna sila. Tapos kailangan magkaroon ka ng empathy sa customer. Napansin niya kung paano ako mag-handle ng customer service. Tapos nagkakwentuhan kami, no? Kung paano ganyan. Inofera niya ako ng trabaho. Gusto mo, lipat ka na sa amin sa Ace Hardware. Start ka as sa customer service nga. Mag-customer service manager ka doon, di ba? Then, nalipat ako sa Ace Hardware. Ang unang trabaho, customer service manager. Na yun, lahat ng complaint din. Nai-enjoy ko yung complaint. Kahit na minsan, stressful din yung mumurahin ka ng customer. Ano ba naman itong produkto nyo? Para naman kayo mga walang utak. Tapos may time pa doon ako, kwelyuhan ako. Kasi parang ayaw kong payagan na i-refund. 'Di ba? So far naman, naging okay naman doon. Hanggang sa, ayan na naman, nagkulang na naman ng manager sa selling. Na-selling na naman ako, men. Ayaw ko nun Ayaw ko na nga yung may mga kota-kota. Ayaw ko na may kota-kota. 'Di ba? Pero napapayag ako na, pero sir, customer service manager pa rin ako kahit nag-handle ako. 'Di ba? Hanggang sa gumanda na ng gumanda yung, doon ko nakikita dati noon, yung tinatawag na plan na hindi lang pala siya hindi pala siya pampalubag loob lang. 'Di ba? Doon pumapasok sa akin ngayon na may plano pala talaga ang Diyos. Depende sa faith mo. Kung iisipin mo 'yon, wala namang masama kung iisipin mo Diyos ang nagplano nun para sa iyo
yung pag-iisip na yun ay pinlano ng Diyos para sa'yo, yes, pwede nating i-debunk na psychological mo lang. Pero hindi ko pwede i-deny na nakatulong talaga yun, yung pag-iisip ng ganun. Kasi kapag sinabi mo kasi na yan ay plano na, pag sinabi mo na yan ay plano ng Diyos, kahit nasabihin mong psychological lang yon, para kasing may inaabangan kang hope eh. Parang may parating sa'yo na natulong eh. Palaging ganun na pag yun ang iniisip na, hindi, ito nangyayari sa akin na to, plano lang naman ng Diyos to eh. Wala namang masama na sabihin mo sa sarili mo yon. Doon ka nagkakaroon ng faith eh. At yung faith naman, positive naman na naidudulot nun sa lahat ng tao. Scientifically, proven din naman kay si Doc Willie Ong, di ba, sinasabi yan. Kapag may faith ka, magiging positive ka. At pag naging positive ka, yung mga sakit mo parang hindi, kasi may epekto yun eh, di ba, pag lagi ka stress, lalo ka magkakasakit. Pero pag positive ka, hindi ka stressed, may time na hindi tumutuloy yung sakit mo. Di ba? Yun lang naman mga kabayan. Nasaan na ba tayo na dadala tayo sa malayo eh? Maraming taong nagpapaka-feeling na nandito sa transparent na baso na mundo na to. Pero at the end of the day, nilalamon sila ng madilim na baso na to. Sa baso na to, nandito yung takot. Kasi nga for me, by default, nandyan tayo sa baso na yan eh. 'Di ba? Kaya nga kahit sabihin mo sa sarili mo na ikaw yung pinakamagaling, maganda ang direction ng buhay mo. At the end of the day, tama yung sinasabi niya. Ikaw pa rin ang makakatansya nun sa sarili mo. Kahit iba yung sabihin mo sa tao. 'Di ba? Takot na di ko naman matutupad yung mga pangarap ko eh. Imposible, napakadaming pera nito. Imposible, galing ako sa mahirap na pamilya. Magkakakotse ako, Ferrari pa. Magkakamalaking bahay ako. Takot ka. Ako, base sa experience ko, lalo na nung first time nagkaroon ako ng sarili kong bahay. 'Di ba? Yung base sa experience ko noon, hindi na ako nangangarap ng ng mansion. Sa sasakyan man, hindi na ako nangangarap ng Ferrari. Oo, pera yan. Lalo na naranasan kong magkaroon ng sakit. 'Di ba? Yung pera talaga na yan, kailangan talaga yan na meron kayo niyan. Para hindi kayo magmukhang kawawa pag dumating yung time na nangailangan kayo, yung mangungutang kayo, mamamalimos kayo. 'Di ba? Nakakahiya 'yun, men. Pero minsan kailangan mo para mag-survive eh. Pero yan ang kailangan may ipon talaga kayo. Well, do sa pangarap na sinasabi na mansion or magandang kotse, base sa mga naranasan ko, kasi naranasan ko dito sa bahay yung maintenance. Inisip ko kung mansion ang ko, kung mansion ang bahay ko, mahal din ang maintenance noon. Parang napanood ko yung I don't know if it's sa rated K ba o sa KMJS, yung mga lotto winners, mga kababayan ko. Yung mga, sorry ha kung sige, ako na nga lang ang kausapin nyo, wag na to. 'Di ba? Yung mga lotto winners, dumadating kasi yung time na napapangunahan sila na tuparin agad yung pangarap nila eh. Nang hindi pinag-iisipan. Sa rated K ko yata napanood to, nung nanalo siya ng 100 plus million yung nun eh. Yung jackpot nun eh. Ang ginawa niya, nagpagawa agad siya sa probinsya ng malaking bahay, bumili siya ng mga magagandang sasakyan, BMW pa. Pero never niyang naisip na yung maintenance pala ng mga yon, mga mahal din. 'Di ba? Mahal din yung maintenance noon. At ang masaklap nito, hindi siya nagnegosyo para i-sustain yung bagong lifestyle niya. Nagsugal pa nga siya eh. Akala niya kasi hindi mauubos yung pera niya. 'Di ba? Yun ang naging problem. Ang tumagal-tagal, bumalik din sa dati. Yung buhay niya. Kaya kung ako, let's say ako
kung anong papangarapin ko, yung tamang malaking bahay lang na kaya kong i-maintain, tapos isang sasakyang reliable lang. I don't give a shit kung anong brand, kung Toyota ba yan or ano. Pero kung dumating man yung point na magkaroon ako ng Ferrari or ng mansion, yun ay dahil bonus na lang siguro yun. Na hindi ko pinangarap yun. Pero masaya ako na magkakaroon ako ng Ferrari. Sino ba namang hindi masaya, 'di ba? Pero hindi dahil pinangarap ko yun, dahil yung siguro bonus na lang yun. Kung halimbawa natansya ko sa sarili ko na kaya ko ng i-maintain yung mga ganong bagay, siguro pwede na ano. Pero kung yung mismong pangarap yung magiging realistic ako, tamang ano lang, siguro kahit 300 square meter na bahay lang, tapos isang pickup truck, okay na sa akin yun. 'Di ba? Tsaka isang decent na negosyo. O yung negosyo pala, magkakaroon ako ng negosyo, yung talagang malaki. Doon na lang ako mangangarap ng full blast. 'Di ba? Pero pagdating sa mga yung mga ganyan ano, yung mga wala namang return of investment, 'di ba? Kung magluluho man ako siguro sa alahas. Alahas or mga properties na pwede ko ibenta pagka ano. Yun siguro no. Anyway, lahat naman kasi tayo ano lahat naman tayo may kanya-kanya tayong ano, pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga katulad nung sinabi ko nung una. Ngayon, let's say nasa public ako, no? Nasa public figure ba ako, maano nyo ba na ako ay, mako-consider nyo ba na ako ay isang public figure? 'Di ba? Siyempre, siguro dahil humaharap ako, no. May mga ibibigay lang ako sa inyo na kaya kong ibigay lang, pero hindi buong buhay ko. Mga kababayan ko. Yung mga ano, yung mga tungkol sa akin, iiwan nyo na sa akin 'yon. 'Di ba? Ang pag-usapan lang natin yung mga nasasabi ko dito sa publiko. Kung mali ba yung pagkakasabi ko, 'di ba? Anyway, lahat naman tayo, I do agree, lahat naman tayo may kabulukan tayo lahat eh. Dito na papasok yung usapin na walang perpektong tao. 'Di ba? Baka hindi nyo alam killer pala ako. Baka hindi nyo alam rapist pala ako. Baka hindi nyo alam scammer pala ako. 'Di ba? Kaya yung mga ganong bagay, kung ano man 'yon sa personal kong buhay, iiwan nyo na sa akin 'yon. 'Di ba? Pero kung yung pang-i-scam ko ay ano, naka-public, sa bagay public interest ang pang-i-scam ano. Or yung mga naging kaso ko ay hindi naman pam-public. Let's say meron akong binugbog ano dito sa lugar namin. Ako ay nakulong na. Let's say ganun ano. Nakulong na ako. Huwag niyo nang pakialaman 'yon, men. 'Di ba? I mean, sa akin na 'yon. Anyway, kahit ilabas niyo naman lahat 'yan eh. Na si Bungo ay nakulong na, si Bungo ay ano, nakapatay na. Ilabas niyo at the end of the day, wala naman sa inyo 'yun eh. 'Di ba? Ano ang magigain nun sa inyo? Wala din naman. Hindi rin naman nun mapapawalang bisa yung pagdedebunk ko sa ibang ghost hunters. Pag napatunayan nyo na ako ay isang scammer, hindi na ba totoo yung pagdedebunk ko kila Kuya Red? Hindi rin naman eh. 'Di ba? Napatunayan niya ako ay nakapatay ng tao? Or may ginawang kagaguhan sa buhay ko? May invalidate ba nun lahat ng lahat ng na-debunk ko? Hindi pa rin naman eh. Still peke pa rin. Peke pa rin yung kaya walang patutunguhan 'yan. 'Di ba kaya nga napansin nyo, kalimitan ng mga may galit sa akin, yung mga dati kong kaibigan na napagsabihan ko ng mga bagay na personal sa akin. 'Di ba? Na yun ang ginagamit ngayon sa akin. Yung sagutin mo Eka, ito! Ikaw daw Eka, nanloko ng tao. 'Di ba? Kahit pa sabi mo nanloko ako ng tao o kung ano pa man yan, yung debunk ko is still the same, ganun pa rin. 'Di ba, men? Yun ang hindi nagigets ng iba.
Kahit demonyo ako dito sa harapan nyo, lahat ng nailathala kong video, pwede nyo naman i-double check kung peke ba talaga itong Ghost Hunter na to o hindi. Hindi may invalidate yon. Katulad nga nung nangyari, di ba? Yung kay Donsky dati, may warrant of arrest ako dati nun. Natanggal ba yung ano? Natanggal ba yung pagiging yung pagkakadebang ko sa kanila? Hindi naman eh. Granting na totoo yun, ano? Ang nakalagay doon sa warrant of arrest, nagdispal ko ako ng malaking pera. Dito tuwa si Donsky na ipakita na, oy, may warrant of arrest pala ito si Benjamin Marcos. Yun daw ang name ko eh. Benjamin Marcos eh. Na ano ba nun? Nailinis mo ba yung sarili mo nun, men? Hindi pa rin. Hindi pa rin. 'Di ba? Kaya tandaan nyo, men, minsan kasi hindi nakakaano yan eh. Hindi rin naman nakakatulong sa part nyo yan eh. Yung mga ganyang bagay. Sirain nyo man ako. Anyway, hindi naman ako kilala. Hindi naman kilala yung totoong pangalan ko eh. Kahit na anuhin nyo ko. O kahit na alam nyo yung totoong pangalan ko eh. Wala din naman mangyayari dyan eh. 'Di ba? Siguro, alam mo, mag-log out lang ako sa social media tapos lahat ng problema ko. Diyan kung tuturingin ko man na problema yung ginagawa ng iba sa akin na pamimersonal, mag-log out lang ako. Tapos ang problema ko lahat. Kasi itong buhay na to, buhay ng social media to eh. 'Di ba? At lahat tayo, meron naman tayong katarantaduhan lahat. Sino sa inyo ang wala? 'Di ba? Magpapaturo ako kung paano 'yon. 'Di ba? Kaya mga kababayan ko, no, dito sa katulad ng sinabi ni Bon Ordon na kanina. Yung pagiging YouTuber or may part doon na ibibigay lang namin sa inyo, yung pwede. 'Di ba? Pero kung halimbawa in a large scale katulad ng pamimeke ng video or ginagamit ko yung video ko para mambiktima ng maraming tao, 'di ba? At yung mga tao na yon, actually kahit maraming nabibiktimang tao, hindi ko pwedeng akusan hangga't walang nagrereklamo, hangga't walang lumalapit sa akin at willing magsalita eh. May time naman na lumalapit sa akin, sabihin ko daw, hindi ko nilalabas. Kasi kailangan kasama ka doon sa nagrereklamo. Hindi pwedeng ako lang. Kasi unfair yun doon sa Ghost Hunter. Kaya nga minsan may nag-uutos sa akin, ang ginagawa ko, binablind item ko. 'Di ba? Ngayon, kung sapul na sapul yung binablind item, wala akong magagawa doon. 'Di ba, mga kababayan ko? Kasi unang-una gusto din naman yun nung naapektuhan eh. Pero kung hindi nila gusto, parang shinare lang sa akin. Ang dami sinishare sa akin, ayaw naman ipalabas. Na hindi ko na nilalabas. 'Di ba? Yun sana maintindihan nyo. Now, syempre, bakit mo kinikwento sa iba? Yung pagkwento ko sa iba na yon, dahil binibigyan ko ng tiwala yung pinagkwentuhan ko eh. Ngayon, kung ikalat nung pinagkwentuhan ko na yon, it's on them. 'Di ba? Kasi shinare ko naman yung bagay na yon para hindi ilagay sa publiko eh. Para sa'yo lang yun dahil pinagkatiwalaan kita. Pero kung ikakalat mo sa publiko yun, di bahala ka. Hindi na ako may kasalanan doon. 'Di ba? Yun lang naman, mga kababayan ko. So, ano ba yung lesson na natutunan natin tungkol dito? Kasi, totoo yan, maraming tao na nawawala ng pag-asa minsan sa buhay. May mga tao, hindi aanuhin ko sa inyo yung totoo, may mga tao talaga na hanggang mamatay wala na talagang pag-asa. Pero, yun ba ay, kasalanan ba ng Diyos yun? I think hindi naman. Siguro kinulang lang siya ng pagpupursige siguro. May mga tao kasi na na alam mo yon na wala talagang pangarap sa buhay.
Na lalo na yung pag pumunta ka sa isang lugar, lalo na yung mga Islam area, yung katwiran na basta kami kumakain kami, okay na. 'Di ba wala ka man lang maririnig na alam mo balang araw pagka nagkaroon akong pera, at magtatayo ako ng negosyo eh. Wala kang maririnig na ganun or halimbawa man lang na ay yung anak ko talaga igagapang ko talaga. Kaya minsan alam mo yung nakakabobo na paliwanag na yung nagdedebate, yung diploma ba o diskarte. Minsan nabubuisit ako doon eh. Pwede mo namang kunin both yun eh. Bakit kailangan mamili ka pa doon? 'Di ba? Malay mo umunlad ka nga naman dahil sa diskarte mo. Masisiguro mo ba yung anak mo pag dumiskarte din magiging katulad ng sayo? 'Di ba pwedeng sinwerte ka? Let's say maganda pa rin yung may backup na nag-aral ka pa rin. May advantage pa rin 'yon. Hindi naman kasi sinasabi na mas mauunlad ang nakapag-aral kaysa sa madiskarte eh. Totoo nga naman na may mga nakapag-aral na wala din naman pinatunguhan ang buhay. 'Di ba? Pero iba kasi ang age ng nakapag-aral eh. Parang hindi ba mas magandang both, madiskarte ka na at nakapag-aral ka pa, may diploma ka pa? 'Di ba, mga kababayan ko? Anyway, masyado na matagal 'to, no? Kung nakulangan pa kayo dito, I'm so sorry po. 'Di ba? Hindi ko na rin tinapos ito kasi 30 minutes 'to eh. Sobrang taas sobrang ng paliwanag niya eh. Minsan kasi pag nag-explain si Bon Ordonia, ang dami niyang palabok, 'di ba? Ito hindi ko pinaghandaan 'to, hindi ko inano 'to, 'di ba? Biglaan ito, raw ito. Hindi na lang diretsuhin dun sa mismong Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.